Patuloy nating palakpakan ng Diyos sa pamamagitan ng ating malakas na palakpak mula sa ating mga puso. Praise the Lord. Glory to God. At muli po, bago po tayo magsimula, i-remind po natin muli mga sarili natin, bakit nga ba tayo nandito ngayon? Hindi para mag-cellphone, hindi para lang magpalipas ng oras. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, katulad po ng binanggit namin, hindi lamang po ito nasa isip namin, kundi nasa puso namin, gusto ka po naming matagpuan ngayong umaga. Gusto ka naming marinig. Hindi po tao, hindi po kung ano-ano mga bagay, gusto po namin na mga salita mo ay maging buhay sa aming kalagitnaan at marinig ka namin sa aming mga espiritu. At mga po, Panginoon, hipuin po ninyo kami, buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan at lahat na mapapag-aralan namin ngayon, Panginoon, loobin nawa ninyo na galing po sa inyong mga salita. Bless us, Lord God, with your presence this morning. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. How do you show your love to other people? Paano mo pinapakita sa isang tao na yung tao na yon ay mahal mo? O yung tao na yon ay importante sa iyo? Paano pinapakita sa kanya? Binibigyan mo ba siya ng regalo? Okay, maraming ganyan. Pag may birthday, kapag Valentine's, di ba? Binibigyan ng regalo, pinapakita mo na mahal mo yung tao. O kaya naman, nagbibigay ka sa kanya ng oras, hindi lang naman regalo. Nagbibigay ka sa kanya ng mga magagandang pananalita. Though these are ways that we show other people that we love them. We serve them. Iba't ibang uri ng kaparaanan that we show other people that we love them. Pero ano ba ang the best way to love other people? What is the best way to love others? At yan po yung pamagat ng mensahe natin ngayong umaga na ito. The best way to love others. Please answer this question honestly. Okay? Now, is Jesus the best thing that ever happened to your life? Si Jesus ba ang pinakamahalaga, pinaka-importanting pangyayari na nangyari sa buhay mo? Okay? Ano sagot natin? Yes or no? Yes. Okay, mukhang malakas ang pagkakasagot natin ng yes. Totoo. Marami sa atin nagsasabi that Jesus is the best thing that ever happened to your life. Hindi yung graduation mo lang, hindi yung nakapag-asawa ka, hindi yung nagkaroon ka ng magandang trabaho, but Jesus was the best thing that ever happened in our lives. Now, another question. Therefore, kung siya ang best thing na nangyari sa buhay mo, is it possible that He is also the best thing that can ever happen to another person's life? Yes or no? Yes. Kung siya yung best thing na nangyari sa'yo, then baka siya din yung best thing na pwedeng mangyari para sa ibang tao. Di ba? Tama. Ngayon po, kung ganun, if Jesus is the best thing that can ever happen to you and to other people, how can other people hear about Jesus? Paano siya makakarinig tungkol sa ating Panginoon? Siyempre, kapag mayroong nag-share sa Kanya. Kilala po natin lahat si Gary V. No, isa po siya sa talaga naman na hindi lang kilala bilang artist sa Pilipinas, kundi kilala rin bilang Christian. Marami at malakas ang impact ni Gary V sa mga Christians at maging sa mga hindi Christian. Ang question, paano kaya na-born again si Gary V? Panoorin po natin yung kanyang testimony na ito. Hinahangaan siya bilang the total performer at Mr. Pure Energy, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Saludo talaga ang lahat sa world-class performing artist na ito, kaya nga't ang kalidad ng isang Gary V ang hinahangaan siya bilang the total performer at Mr. Pure Energy, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Saludo talaga ang lahat sa world-class performing artist na ito, kaya nga't ang kalidad ng isang Gary V ang ginagamit na batayan ngayon ng lahat ng mga artist sa industriya. Subalit, paano nga ba nag-umpisa si Gary? Pang-anim sa 7 magkakapatid si Gary. Bagaman mula sa isang pamilyang mahilig talaga sa musika, ay hindi niya daw plano na pasukin ang mundo ng showbiz.
Lingi din sa kaalaman ng marami, sa murang edad na 14 na taon ay humarap na siya sa matitinding pagsubok, mga pangyayaring naging dahilan upang tuluyan niyang isarado ang puso niya sa Diyos. Naghiwalay ang mga magulang ni Gary. Naging mahirap ito para sa kanya, subalit bukod pa dito ay nadiskubring may malala siyang sakit, juvenile diabetes. Naging medyo rebelde din ako. Doon pa lang parang iniisip ko na parang ano ba to? Wala naman akong ginawang masama. Ito na, may diabetes pa. Tapos wala na ngayon nanay at tatay ko. Isang matinding dagok pa rin ang dumating, nasunugan ng bahay sina Gary. Doon ako naging parang nagsara ako ng mga pintuan sa kanya. Ang lalim ng galit at matagal bago gumaling yung sugat na yon. Nagpatuloy si Gary sa kanyang buhay hanggang sa nagdiskubre siya sa The Pilita and Jackie Show nang siya'y 18 years old. Sa edad na 20, napuno na niya ang Araneta Coliseum sa kanyang first solo concert. Sa kabila ng kasagsagan ng tagumpay, tila naging miserable pa rin si Gary. Kunyari may concert tapos sold out. Hindi ko iniisip yung success, hindi ko iniisip yung, wow, thank you Lord, dahil ang daming pumunta sa concert. Ang iniisip ko palagi, ano kaya kung bumalik ako next week? Babalik din kaya yung mga taong to? Naku, baka hindi na nila ako gusto. Naku, may hit song ako ngayon, baka yung susunod na kanta, pangit. Naku, so it was always like that. It was always parang yung kalaban ko, sarili ko. So nagkaroon ng malaking butas sa puso ko na sa gitna ng lahat ng success, ng fans, ng fame, ng awards, umuwi ako pero ang lungkot-lungkot ko. Nabalot din ng kontrobersya ang kanyang karir nang sa murang edad ay ikinasal sila ng singer-model na si Angeli Pangilinan. That was the first time siguro na umabot ako sa feeling na, my God, what have I done? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Anong gagawin ko para maayos ito? November 12, 1985. Nagbago ang takbo ng lahat nang kausapin si Gary ng kanyang bayaw. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Alam ko na ang pag-uusapan namin ay walang iba kundi ang Lord. Siyempre, yun ang feeling ko, sige, pag-usapan natin ng Lord. And because of my background, andyan na lahat ng mga sagot. Alam ko na kung anong isasagot sa bawat tanong. So, question number 1, Gary, do you know who Jesus Christ is? So syempre talagang, of course, he was born on Christmas Day. He was the son of Mary. He died and he rose again. So akala ko alam ko lahat. Hanggang sa dumating sa isang tanong na, Gary, if you died right now, where will you go? Kung maaring ilagay ko sa isang animation ang feeling na yon, parang nasa isang kotse ako na napakabilis ang takbo. Tapos biglang, bang, tumama ako sa isang wall. I said a very simple prayer. At ang maganda doon, walang formula yung prayer. It was just my broken heart, my broken spirit coming before the Lord. Inamin ko na makasalanan ako dahil talagang makasalanan ako. At I just asked Him, Lord, come in. Because it's so empty. And I need you so badly. Nang gabing iyon ay nagdesisyon sina Gary at Angeli na isuko ang kanilang buhay kay Jesus. Could you be healer to a heart that's been wounded? Simula nga nooy, naging parte na ng bawat performance ni Gary ang pagbabahagi ng pagmamahal at kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Subalit, hindi naging madali ang lahat. Meron din mga fans na nagsulat ng mga mail. Ayoko na yung kinakanta mo, ang dami mong sinasabi tungkol sa Lord, tumahimik ka na lang sana kasi that's between you and the Lord. Ang sabi nila, hindi ka ba natatakot na baka mag-walk out yung ibang mga celebrities o yung mga kasama mo sa industriya o yung mga ibang fans mo dahil magiging masyadong praise the Lord, hallelujah ka na. And at that time, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Basta sinabi ko, look, basta the Lord is in me and I'm happy and bahala na, let's see kung anong gagawin ng Lord. Basta alam ko may nangyari sa akin. Okay? And I was willing to take that journey. So si Gary V was famous, marami siyang pera, marami siyang followers, marami siyang tagasunod. Pero ano sabi niya? Empty. Walang laman ang puso, walang laman ang kanyang nararamdaman sa kanyang buhay.
Hanggang dumating yung tanong sa kanya, saan ka pupunta pag namatay ka? Merong isang tao na ginamit ang Panginoon. Alam nyo, dahil si Gary Vee, nasa kanya na ang lahat, bigyan mo siya ng best gift na akala mo, pera, hindi makakadagdag sa emptiness niya yun. Bigyan mo siya ng material things, kotse, bahay, hindi makakadagdag para yung emptiness niya ay mawala. You know kung anong best gift na natanggap ni Gary Vee? Si Jesus Christ. Salvation. Kasi merong isang tao who took time, nagmahal sa kanya, at dahil sa pagmamahal ng taong ito sa kanya, ibinigay nito si Jesus para sa kanya. Mga kapatid, the best way to love other people is to share Jesus Christ to them. Do you agree? The best way to love other people is to share Jesus Christ to them because the Word of God, the Gospel, is powerful. At palagay ko po, lahat ng Christian, alam naman yan. Wala namang Christian dito na magsasabi na, hindi importante yan. Lahat tayo sabihin natin, importante yan. Pero ang napakalaking tanong sa isip ko is, why Christians don't share the Gospel? Bakit maraming Christian, very powerful pala ang Gospel, pero bakit hindi i-share? Huwag niyo na pong sagutin itong tanong na ito. Huwag niyo na itaas ang kamay ninyo. Sino rito ang hindi pa nakakapag-share ng Gospel ever sa buong buhay niya? Sino rito ang matagal na nagsisimba, matagal ng Christian, pero hanggang ngayon, hindi man lang nabanggit si Jesus sa ibang tao? Palagay ko, pag tinaas natin ang kamay natin, baka marami ang hindi pa naranasan mag-share ng gospel. Ang tanong ay bakit? Kasi pagdating sa Bible, kay St. Paul, the Apostle, grabe ang init niya sa pag-share ng gospel. Grabe ang kanyang passion para i-share si Jesus Christ. Ano ang meron kay St. Paul na maaring wala sa marami sa atin, kaya hindi natin na-share na powerfully ang gospel. So why Christians don't share the gospel? Basahin natin ang sinasabi ni St. Paul sa Romans chapter 1, verse 14, 15, and 16. Ganito po sinasabi. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Meron hong 4 na napaka-importanting words na ginamit dito si St. Paul na gusto ko po na pagtuunan natin ng pansin ngayon pong umaga na ito. Unang-una yung word na obligated. Okay, let that word sink in to us for a while. Obligated. Sabi niya, I am obligated. Susunod na word, sabi niya, both to the Greeks and to the non-Greeks. And also, that is why I am so, second word, eager. I am so eager, sabi niya, to preach the gospel to you who are at Rome, verse 16, third word. I am not ashamed of the gospel of because it is the power, fourth word, the power of God for the salvation of everyone. 4 na very important words kung bakit si Paul ay nag-share ng gospel at 4 na very important word kung bakit maraming Christians ang hindi nag-share ng gospel. Obligated, eager, ashamed, and power. Tignan po natin yung posisyon ng 4 na word na yan sa mga buhay natin. Why don't some Christians share the gospel? Because they don't feel obligated. Ang feeling po ng maraming Kristiyano, hindi ko yan obligasyon. It is not my duty. Ang sabi ni Paul? Sabi ni Paul, it is our duty. Actually po, pag tinignan natin sa Greek, yung word na obligated, alam niyo po kung anong word yan? Kung itatranslate siya, literally, utang. Debt, ang utang po. Utang. Ako ay may utang. Pwedeng sabihin ni Paul. Pero nilagay po ni Paul that I am obligated. Meron akong duty. Meron akong obligasyon. Meron akong utang sa mga tao. At meron din akong utang sa Diyos. Dahil obligasyon ko ito sa Panginoon. And yet meron mga tao sasabihin nila, hindi ko duty yan. Hindi. Sabi sa Bible, duty raw natin ito. It is our obligation to share the gospel. At sabi pa ng iba, hindi. It is not my calling. Hindi ko na duty yan, hindi ko rin calling yan. Calling ni pastor yan. Calling yan ng ministry team. Calling yan ng evangelistic team. Pero hindi ko calling yan. Kaya wag mo akong asahan na mag-share ng gospel. Diba? Hindi ko calling yan.
Pagdating sa pag-share, hinahanap ang calling. Pagdating sa chismisan, walang calling, lahat nagchichismisan. Pero pagdating sa gospel, namimili kung calling niya or hindi. It is our duty, it is our calling. It is not about the calling actually, because it is a command from the Lord. Utos po sa atin to ng Panginoon. Hindi lang that is why it is our obligation, because God Himself asked us to go and make disciples. Alam mo po natin yan. Matthew 28:19 and 20. Go and make disciples of all nations. Teach them to obey. Di ba? Baptize them and then teach them to obey. Bahagi po yan ng atin pong responsibility bilang mga anak ng Panginoon. It is our obligation. This is actually, let me just say this, one of the basic task of a Christian. Pag ikaw ay police, ano ang basic task mo? Nagpatupad ng batas. Kung ikaw ay doktor, ano ang basic task mo? Manggamot. Kung ikaw ay teacher, ang basic task mo, magturo. At kung ikaw ay Christian, ang basic task mo ay mag-share ng gospel, to make disciples. Now, why am I saying this? Pastor, di ba pagsamba ang basic task natin? Ano ba talaga? Pagsamba? Pagdadasal? O pag-share ng gospel? Palagay niyo, siyempre importante yan. Importante yung pagsamba, importante yung pagpe-pray, importante yung pagbabasa ng Bible. Kaya nga buong month, Bible month tayo noong January. Pero why am I saying that it is one of our basic tasks to share the gospel? Simple lang po. Pag binasa niyo po ang buong Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, walang inutos si Jesus na sumamba kayo pag linggo. Walang inutos si Jesus na magdasal kayo at umattend kayo lagi ng prayer. Ang inutos lang ni Jesus, humayo kayo. Of course, maganda yung pagbabasa ng Bible. Maganda lahat yan. Pero ang directly na inutos ni Jesus sa church, and if you are part of the church, Jesus is talking to you to go and to make disciples. Yun po ang utos sa atin ng Panginoon. Now, this is one of the things that we need to do as a Christian. Lahat tayo may kailangan gawin. Kasi po minsan tayo po ay by grace, di ba? Pagka na-born again, di ba? By grace, biyaya ng Panginoon. Ang feeling po natin, finish na, wala nang tayong kailangan gawin. Meron po, kung ikaw ay estudyante, may kailangan kang gawin, mag-aral. Kung ikaw ay teacher, may kailangan kang gawin, magturo. Kung ikaw ay tatay, may kailangan kang gawin, di ba? Buhatin ng pamilya. Kung ikaw ay anak, may kailangan kang gawin, sumunod. At kung ikaw ay Christian, may kailangan kang gawin. Hindi pwede yung saya-saya lagi, hindi pwedeng fellowship lagi. May utos po sa atin ng Panginoon. It is our obligation. Hindi po pwedeng, actually po maraming Christian na sanay na claim lang ng claim. Lord, I claim blessing. Lord, sabi mo, be-bless mo kami. Sabi mo, i-heal mo kami. Ang sabi mo, Panginoon, gantong gagawin mo. We keep on claiming God's promises. Pero yung po mga promises ng Panginoon can only be claimed if we obey. Patungo po doon sa landas na pinagdadalhan natin sa atin ng ating Panginoon. Okay, so why some Christians do not share the gospel? Because they do not feel obligated. So mga kapatid, tumingin po kayo sa akin. If you are a Christian, it is your obligation. I oblige you. I oblige this church. I oblige all of us to share the gospel. It is our obligation. Pangalawa po, all doctors, okay, kung basic ng mga Christian na mag-share ng gospel, like sasabihin natin, Pastor, hindi naman yan ang calling ko. Meron pong mga ganyan. Pero sabi nga po natin, basic lang siya. Parang doktor. Di ba iba-iba uri ng doktor? May cardio, may uro, mayroong psychologist, hindi doktor yon, psychiatrist, okay? Iba-ibang uri ng doktor. May kanya-kanya silang specialization. Pero lahat po sila, kung may sipon ka, kaya kanilang bigyan ng gamot para sa sipon. Meron po kami kaibigan, dermatologist. So akala natin, derma, pangbalat lang yan. Hindi. Pag meron kang lagnat, pwede kanyang bigyan ng gamot sa lagnat. Kapag meron kang trangkaso, pwede kanyang bigyan ng reseta para sa trangkaso. Hindi ko derma, pangbalat lang. Di ba? Ganon din po tayo mga Christians. Meron po sa atin, may specialization. Di ba sa atin, specialization, prayer talaga. Talaga lang ang tiyaga sa prayer. Pero hindi ibig sabihin, yun lang ang gagawin.
No, iba sa atin, ang galing sa worship, pero hindi ibig sabihin, yun lang ang ating gagawin. It is our basic responsibility. John 20:21 says, again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Mga kapatid, every heart without Jesus is a mission field. But every heart with Jesus is a missionary. Now, look at this. Alin ka dito? If Jesus is not yet in your heart, kung hindi mo pa sinusuko ang puso mo sa Panginoon, manatili ka pagkatapos ng worship natin ngayon, then we would like to share Jesus to you. Pero kung sinabi mo sa sarili mo na tinanggap ko ng Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, then ikaw yung pangalawa, you become a missionary. Yan na po ang kalalagayan po natin ngayon. So sharing the gospel is a basic Christian obligation. Another reason why some Christians don't share the gospel is because, not only because they don't feel it's their obligation, but they are not eager. Remember yung word natin kanina? Eager. Hindi sila eager. Romans 1:15 says, "That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome." Yung pong word na eager, it reveals desire. Hindi lamang po siya basta duty. Yung una kasi number 1 natin, obligation. Duty yan eh. Para bang sayo at sa gusto mo, gagawin mo kasi obligasyon mo. Parang pagkatapusan ng buwan, magbabayad ka ng renta ng bahay. Di ba? Gusto mo ba magbayad ng renta ng bahay? Hindi. Walang gusto magbayad. Ba't ka nagbabayad? Dahil obligasyon mo. Di ba? Ganon din po tayo. Parang grudgingly. Obligasyon ko, gagawin ko na ito, magbabayad ako. Pero yung pangalawa po, sabi ni Paul, hindi lang po basta obligasyon. Siya ay eager. Pag tinagalog niyo po yung eager, ano kayang magandang Tagalog dyan? Huwag niyo sabihing agila. Hindi. Ano magandang Tagalog ng eager? Di ba? Parang, excited. Kaso hindi Tagalog excited eh. No? Willing na willing si Paul. Talagang galing sa puso. Mayroon siyang desire para yung kanyang pag-share ng gospel ay kanyang maipamigay talaga sa iba. Meron siyang eagerness. Hindi lang duty. Mas malalim kaysa sa duty, kundi meron ding eagerness na kasama. Actually, Paul had many reasons not to be eager. Ang dami. Nabugbog siya, kakashare ng gospel, ano pa? Nakulong siya, kakashare ng gospel, kung ano-ano na ginawa sa kanya, kakashare ng gospel. And yet, sabi pa rin ni Paul, I am eager, I am excited, I am happy, I am willing. Not only because it is my obligation, kundi nararamdaman ko sa puso ko, this is something that I really, really have to do. No, marami pong tao, they are not eager, they are not interested man lang. Hindi interesado man lang, walang gana. Pag gospel na pinag-uusapan, wala nang gana. Minsan kung ano-ano po mga sinisisi natin, kasi busy ako, kasi hindi ako marunong, kasi hindi ako ganyan, natatakot ako in everything. Ganun po sinasabi natin. Pero ang totoo po, simple lang. Busy ka, edi bigyan mo ng time kung eager ka. Hindi ka marunong, edi mag-aral kung eager ka. Pero kung talaga hindi mo gusto, pag may gusto, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. So if you're not eager, lumalabas po ang lahat ng ito. Sa Greek, pag binaliktad po natin yung word na eager, ang meaning po niya is unwilling. Na pag binaliktad mo yung eager, unwilling. Ayaw. Yun po ang kabaliktaran nito. So, honest question. If you are not excited, pagdating sa gospel ang pinag-uusapan, tulad ngayon, gospel pinag-uusapan natin ngayon, kung hindi ka excited sa pinag-uusapan natin ngayon, kung hindi nagbibigay sa iyo ng lukso, ng puso, ang topic na ito about the gospel, if you're not excited about sharing the gospel and saving souls, question, what excites you? Ano nakaka-excite sa'yo kung hindi ka na-excite na may na-born again? No, kahapon po, nagkaroon tayo ng evangelistic effort dyan po sa North Daang Hari. I think 48, yun pong na-share natin ng Word of God kahapon. Ano naramdaman natin? Natuwa ba tayo? O wala lang, 48, kukunti naman. Anong naramdaman natin? No, this is the question.
kung ano ang nakaka-excite sa atin. Kasi po, minsan, excited tayo, may papakita ko sa inyo na picture. Kapag ka-outing, yung bus, ganito itsura. Umaapaw. Pag sinabi na meron tayong outdoor fellowship, kunyari, pero totoo outing yun. Diba? Ginandahan lang natin yung tawag. Pero pag sinabi natin, meron tayong sharing ng gospel, meron tayong discipleship, ganito na may itsura ng bus. Diba? Aalog-alog, iba. Naiiba na siya. And yet, ang feeling natin, parang Christian ako, then I love the Lord. Pero sa totoo lang po, kapag ang gawain po natin ay merong mga exciting na adventure, talaga naman pong umaapaw. Pero kapag prayer na, gospel sharing na, aalog-alog na po talaga tayo. It happens, not only here, everywhere else it happens. Nangyayari po talaga yan. Mga kapatid, the church should not be eager on something more than discipleship. Now, we should be eager kasi next week meron tayong Valentine's event. Now, we should be eager about that. Pero we should be more eager pagdating po sa discipleship. Mas lalo pong dapat magbigay yun sa atin ng excitement. Kasi po, tell me if I'm wrong, yung pong walang gana, nakakahawa o hindi? Nakakahawa. So kung ikaw ay walang gana, nakakahawa ka. Pero kung ikaw ay may gana, nakakahawa ba o hindi? Nakakahawa din. So ano ho kaya ang hawa dito sa church natin? Ano kaya ang hawahan dito? May gana o walang gana? Palanggana. Okay? So, yun ang tanongin natin. Kung nakikita natin, teka, mas dumadami yata yung walang gana. Kailangan, ganahan ko para makahawa po ako. No, maski yung worship ang worship po natin, pinapanood natin minsan yung worship natin, may gana bang mag-worship yung mga tao? Yung iba may gana, yung iba wala. Yung iba parang akala mo nakaposas pag nag-worship. No, akala mo nakatanikala, nakaganon pag nag-worship. Pero parang yung iba, parang tagal naman ito, masakit na likod ko. Maaari ba makaupo? Nakakahawa ka, kapatid. Kung anumang espiritu meron ka, nakakahawa ka, kapatid. Gamitin natin yung espiritu na meron tayo para mahawa yung ibang tao, para mag-apoy sa halip na lumamig. So yan po yung calling natin. So be eager. Ang problem nila noon, they were not eager. Ang problem din po ngayon, people are not eager. So let us be eager because it is our obligation. Third reason, isa pa. Life is too short not to enjoy. However, eternity is too long not to prepare. So sabihin ng iba, maikli lang ang buhay. So dapat samantalahin na natin mag-enjoy tayo. Hindi ho masama yan. Pero mas maikli man ang buhay, mas mahaba ang buhay na walang hanggan. Kaya paghandaan din po natin. Hindi dapat lugi ang buhay na walang hanggan. Third reason why some Christians don't share the gospel is because they are ashamed. Ano Tagalog na ashamed? Ikinakahiya. Kinakahiya. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation of everyone who believes. May mga tao po, ikaw ba ito? May mga tao po, ikinakahiya na siya ay Christian. May mga tao po, ikinakahiya magdasal bago kumain pag nasa labas. No? May mga tao po, nahihiya magbitbit ng Bible. May mga tao po talaga na ganoon. Ikinakahiya si Jesus. Many people or some people don't share the gospel because they are ashamed. They are concerned about what people will say. Kung sasabihin ng mga tao sa kanila. Kasi baka sabihin corny, baka sabihin KJ, baka sabihin panatiko. Iniisip natin, ano kaya sasabihin ng mga tao? Actually po, it amazes me. Really, it amazes me. Baliktad mag-isip yun pong ibang mga tao. Yung pong mga bagay na hindi nakakahiya, yun ang ikinakahiya. Pagdadasal, nakakahiya ba yun? Hindi. Pero may mga tao, ikinakahiya ang pagdadasal. May mga tao, ikinakahiya na sabihin na sila ay honest. May mga tao na hiya magsabi na sila ay,
matino, nahihiya. Pero may mga tao naman, baliktad. Kung ano yung nakakahiya, yun ang hindi ikinahihiya. Last week, kasalanan ni Pastor Christian to. Last week, sabi ni Pastor Christian, naalala niyo ba yung mga sorry? Sabi ni Pastor Christian last week. Ano? Nakakahiya ba mag-sorry? Hindi. Bakit yung iba dyan, hirap na hirap mag-sorry? Hindi naman nakakahiya mag-sorry. Hindi siya nahiya, hindi ka nahiya nung inaway-away mo, nung minura-mura mo, nung ninakawan mo, hindi ka nahiya. Pero nung magsosorry na, nahihiya na, baliktad ang utak. Ganyan po ang maraming mga tao. Yung mga mali, yun pa yung ikinararangal. Yung mga tama, yun pa yung ikinakahiya. Iba nahihiya makita sa church, makita sa Bible study. Pero hindi nahihiya makita sa bingguhan. Hindi nahihiya makipagchismisan sa kalye. Nakakahiya daw. Nahihiya mag-share ng gospel, pero hindi nahihiya kapag nag-share na buntis yung kanyang kapitbahay. Diba? Baliktad, mali po ang takbo ng isip natin. At yung iba naman po, they are ashamed because meron po silang fear of rejection. Natatakot naman kasi baka ma-reject daw po sila. Don't take it personally kasi hindi naman ikaw ang nire-reject. Alam niyo po minsan, yun po isang Bible study group natin dito, lumabas po kami para po mag-house to house. Mag-share ng gospel na nangangatok sa bahay o sino man po yung mga nakikita namin sa kalye. Sinashare po namin, nilalapitan po namin. At yung araw na yon, kasama po nila ako, nag-share po ako, 3, sunod-sunod, rejected po ako. Yung una ko nilapitan, sabi ko po, excuse me, okay lang ba na mag-share ng Word of God sa'yo? Tumingin siya sa akin, sabi niya, no. Adi, sopla ka agad ako. Sopal ka agad ako. Okay, sige po, thank you po. Tapos pagtalikod ko, go to hell. Hindi, joke lang. Hindi ko sinabi yon. Joke lang, ha? Hindi. Okay, so, di sinabihan niya ako, no. Di punta ako sa kabilang pinto. Lumalapit pa lang ako, ha? Lumalapit pa lang ako, sabi sa akin. Lumalapit pa lang ako. Wala pa akong sinasabi. Di, ito, yung 2 na. Strike 3, ito, pangatlo, strike 3. Nilalapitan ko yung isa kasi medyo nakatalikod. Nilalapitan ko, kumatok ako. Pagharap niya, sabi ko, pwede ho ba mag-share ng Word of God sa inyo? Ang sagot niya sa akin, ito po sagot niya sa akin, aalis kami, sabi niya. Tapos, tumingin sa loob ng bahay, di ba aalis tayo? Sabi niya ganun. Ganun ho ba? O di, sige po, thank you po. Di, aalis daw di, umalis na ako. May na-sharean po ako na pang-4, di okay na po, nag-share ako doon. After ko po mag-share doon, bumalik ako, dumaan ako sa bahay nila, nandun pa rin. Hindi po umaalis. Tapos nung nakita niya ako na paparating, biglang sabi po niya, hoy, alis na tayo. Dalian nyo, alis na tayo. Akala nyo nakita Bombay. Akala nyo maniningil. Ganoon, alam niyo po yon, ako ba nireject nila? Hindi ho. Hindi ako ang nireject nila. Hindi naman ako nagbebenta. Hindi naman ako i-scam. Hindi ko naman sila kukuha ng pera. Ako pa nga magbibigay sa kanila. Pero nire-reject po nila. Hindi po ako nire-reject nila. So wag ko kayong mahihiya kung ma-reject. Kasi po ang binibigay po natin ay magbibigay ng buhay para po sa kanila. So rejection is normal. No, rejection is normal. Okay lang po yan. At napaka-importante po sabi ni Jesus, kapag ka ikinahiya natin si Jesus, remember kung nasabi sa Bible? If we deny Jesus, Jesus will also deny. Pastor, nasa Bible ba yan? Nasa Bible ba yan na ikakaila ako ni Jesus? Meron po. Matthew 10:33. Ngunit, ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. So simple lang, kinakahiya mo si Jesus, o di manos na lang tayo, kakahiya ka rin ni Jesus. Gusto mo ba yon? Of course not. So ikarangal ang Panginoon para ikarangal din tayo ng Panginoon. Be proud that you're a Christian. Be proud that you're a born-again Christian na tinanggap mo si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Gusto mo ba na mayroon kang asawa, kinakahiya ka? Kung ikaw, may jowa, may boyfriend, may girlfriend,
Tapos kinakahiya ka nung girlfriend mo dahil baduy ka daw. Di ba? Sabi nung kanta, ang boyfriend kong baduy. Pero hindi na alam ng mga bata yon. Yung mga umoo, matatanda na kayo. Kaya alam niyo yung kantang yan. Pag ikinakahiya ka ng asawa mo, hindi, asawa mo na eh. Pag kinakahiya ka ng boyfriend mo, hiwalayan mo. Ayaw kayo pakilala sa magulang, ayaw kayo pakilala sa mga kaibigan, hindi niya binabago yung kanyang Facebook status, single pa rin ang nakalagay, hiwalayan mo, ikinakahiya ka, hindi mo siya deserve. Ganun din naman ang Panginoon. Kung ikinakahiya mo ang Panginoon, hindi ka niya deserve. Do not be ashamed of the gospel. Maraming Christians nahihiya. Third reason yan why we don't share the gospel. Pero ito pong pang-apat is very, heartbreaking. Why some Christians don't share the gospel? Pang-apat, because they have not experienced the power of the gospel. Ba't hindi niya sinishare? Hindi naman niya naranasan. Romans 1:16, sabi, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation. Hindi niya naranasan. Ano ibig sabihin ng hindi naranasan? Nagsisimba naman siya lagi. Ano ibig sabihin nun? Pag hindi nga siya nakakasimba, nasa FB Live siya, nasa online siya. Ano ibig sabihin na hindi niya naranasan? Ibig po sabihin nun, until now, they are struggling with their own faith. Hindi pa rin sigurado hanggang ngayon, Christian ba ako o hindi. Pero ba rito nun, ngayon, hindi mo alam kung Christian ka o hindi. Pag tinanong mo, Christian ka ba? Alam mo, isasagot sa'yo, half-half. Anong half-half? Punta ka sa impyerno, kalahati. Punta ka sa langit, kalahati. Half-half? Ganon? O kulang-kulang na Christian? No? May mga tao po talaga, pag tinanong mo, Christian ka ba? Medyo. Ano medyo? Either you are 100% a Christian or you are not a Christian at all. So, alam mo ba kung Christian ka o hindi? Kung kaya mo sagutin na, Amen, Christian ako talaga, then you have experienced the power. Pero kung hindi mo masagot, hindi ko alam kasi ang tatay ko naman Christian Hindi ka Christian. Kung Christian ka, you know that you are a Christian. So some people are still struggling kung Christian sila or hindi. That is why they are not sharing the gospel. Another reason, they do not share the gospel because they do not see change in their lives. Masabi, pag naging Christian ka daw, may transformation, may pagbabago ng buhay, bagong nilalang. Bakit wala? Bakit hanggang ngayon, ganito pa din ako, parang wala nagbago sa akin. No, walang pagbabago sa kanilang buhay. In other words, hindi tumalab ang gospel sa kanya. You tell me, posible ba na hindi tumalab ang gospel sa isang tao na tumanggap kay Jesus? Yes or no? Pag uminom ka ng lason, posible bang hindi tumalab? Pag si Jesus pumasok sa pagkatao mo at buhay mo, posible ba na hindi tumalab si Jesus? Tatalab si Jesus. And yet, some people do not share the gospel because hindi tumalab for some reason. O yung most powerful message sa buong mundo, hindi tumalab sa kanya. Saan ka nakakita ng ganon? That's why, walang epekto, hindi niya i-share. Kasi walang epekto sa kanya. And many do not experience the power because they are, until now, living a defeated Christian life. Ano po ibig sabihin ng defeated Christian life? Yung talo lagi sa tukso. Sasabihin ng Espiritu sa kanya, mag-church ka naman. Sasabihin ng Diablo sa kanya, huwag ka nang mag-church. Talo lagi. Sasabihin niya, yes, Satan, hindi na ako mag-church. Siyempre, hindi niya sasabihin yun, di ba? Pero yung kaluluwa niya, yun ang sinasabi. Talo palagi. Hindi mapigil ang galit, hindi mapigil ang bisyo, no, hindi mapigil yung dating ugali. Defeated Christian life. At makikita ng kapitbahay, Christian daw siya. Ganyan pala ang Christian. Tapos kaaway mo yung kapitbahay mo hanggang ngayon. Defeated Christian life. Alam niyo po, something that is very powerful, something that is effective
we share it. Di ba? Napansin nyo ba? Tuwing meron tayong kakilala na nagkakasakit ng dengue, ano lagi yung unang sinasabi na gamot doon sa tao na yon? Ano? Di ba? Tawa-tawa. Di ba? Tawa-tawa. Pero yung mga doktor, pag sinabi mo na, Dok, painumin ko ng tawa-tawa ha, ano sasabihin ng doktor? Ay, hindi ho. Huwag niyo painumin. Hindi ho gamot yan. Kaya sabi ng doktor. Kaya yung iba, kahit sinabi ng doktor, huwag painumin, nagpupuslit ng tawa-tawa sa ospital. Dadalaw kunyari, may daladalang tumbler, tapos, inumin mo to. Walang nurse. Inumin mo to. Ipapainom yung tawa-tawa. Bakit niya ipapainom yung tawa-tawa? Sabi ng doktor, wag. Bakit? Dahil epektibo. Nakita niya, may nag-testimony, yung anak ko nga ang platelet niya, -3 na lang Tapos, walang -3. Ang baba na ng platelet niya, pinainom ko ng tawa-tawa, biglang nag-shoot up yung platelet niya. Ganun ba talaga? Kaya pinupuslit yung tawa-tawa. Kasi anything that is effective, kahit sabihin ng iba na wag, itutuloy mo. Kasi naranasan mo yung power. Na-experience mo yung power. Kaya itutuloy mo kahit hindi. Di ba? Pag nakakita ka ng magandang restaurant, di ba? Ang sarap sa restaurant na to, mura pa. Anong gagawin mo? Amiga mo, no? Mare, kumain kami sa ganito, ang mura. Ang sarap pa. Share mo. Kasi naranasan mo, na-experience mo na it is pleasurable. Pag gusto mo magpagawa ng bahay, may kakilala ka na, karpintero, mahusay siya, ire-recommenda mo siya. Kasi mahusay yung karpintero, mahusay yung pintor, no? Mahusay yung tubero. Siya ang ire-recommenda mo. Kasi naranasan mo yung kapangyarihan. Ganon din po ang kapangyarihan ng gospel. Kapag ka naranasan mo, i-share mo. Pag hindi mo naranasan, hindi mo share. Therefore, silence about the gospel means either you did not experience it or you just don't care. Either hindi mo naranasan o wala lang tayong pakialam talaga. Which is very, very tragic. Do we care? Meron po akong gusto ipakita sa inyo. Meron po akong dala dito ng mga, kasi sabi sa Bible, we will become fishers of men. Di ba ba? So may dala akong isda. Hindi silang dalawa yon, mga sirena. Tignan niyo po itong mga isda na ito. Sino rito mahilig sa isda? Hindi kakainin hindi pang kain ito. Ibibigay ko itong isda na ito mamaya doon sa mga gusto na isda. Okay? Tingnan niyo po itong mga isda na ito. Masaya sila. Nasa tubig sila. They're comfortable. Nandun sila sa tamang environment. Mabubuhay sila dyan ng mapayapa. Mabubuhay sila dyan ng masaya, kompleto, kasi meron po silang tubig. Ganyan yung tamang environment. Parang ganyan po yung presensya ng Panginoon. Kapag ka ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, Christian ka, si Jesus is in you, na-experience mo yung tunay na buhay, na ikaw ay na-born again at tumanggap sa Panginoon, then you are in the presence of God. You are, di ba last time pinag-aralan natin, yung ikaw ay nakatanim sa tabi ng batisan, ikaw ay sagana, ikaw ay sariwa, ikaw ay matagumpay, ikaw ay pinagpala. Because they're in the right place in the presence of God. Now, sabi sa Bible, we become fishers of men. Bakit tayo naging fishers of men? Kasi itong mga isdang ito, dati nasa presence ng Panginoon, pero nung sila ay nagkasala, nawala sila sa presensya ng Panginoon. Para silang isda na inalis sa tubig. Okay, kumuha tayo ng isda. Okay, so para silang isda na tatalon-talon. Ayan. Ito na ba? Ayan. Okay. Okay, isa pa. Ayaw magpahuli Kakamayin ko to. Okay.
Ayan. Okay. Okay. Sige pa. Ganun ba? Sige, balik mo. Ito pa. Ayan. Ito pa. Tatlo. Ayan. Okay. Yung tissue. Oo, naka-live tayo. Ay. Bakit yung binabalik? Hinahagis ko nga. Nagsisi na sila. Okay. Bakit natin ibinabalik yung isda? Kasi ano mangyayari sa kanila kapag hindi natin sila binalik? Mamamatay. Sure ba kayo? Baka naman hindi. Mamamatay ba? 100%. For sure, mamamatay sila. Feeling lang nila, hindi sila mamamatay kasi buhay pa naman, kumakawag-kawag pa naman di ba? So tingin natin, buhay pa naman sila. Pero ang totoo, mamamatay sila. Bigyan mo lang na ilang saglit, mamamatay na itong mga isda na ito. At hindi lang yon, habang sila ay wala sa tubig, masarap ba ang buhay nila? Hindi. Ano kaya nararamdaman nila? Para silang nalulunod sa hangin. Baliktad, di ba? Parang miserable ang buhay nila, parang walang direksyon ang buhay nila, kawawa ang buhay nila, hirap na hirap sila sa buhay kapag sila ay wala doon sa tamang environment. Ano ang dapat gawin para sila ay magkaroon uli ng tunay na uri ng buhay bilang mga isda? Kailangan nilang bumalik dito sa aquarium na ito. Ngayon, ayan na naman sila, masaya na naman sila, galit nga lang sila sa akin, pero masaya sila. Balik sila sa tunay na uri ng kanilang buhay. Eto ngayon, anong naramdaman ninyo nung inihagis ko itong mga isda na ito? Okay? Sino rito yung natuwa? Meron bang, yes, mamamatay sila? Meron bang ganon? No? Kung naramdaman mo na, kawawa naman yung mga isda, akala ko pa naman, Christian tong si pastor. Bakit ganito to? No? Pag naiisip natin, bakit pinapatay yung mga isda? Pag naawa tayo sa mga isda na ito, totoo lang, meron bang hindi naawa? O lahat tayo naawa? Lahat tayo kinabahan na namamatay itong isda na ito. Pero, bagamat lahat tayo, gusto natin ibalik lahat dito ito, gusto natin ibalik lahat, pero lahat ba tayo tumayo para kunin yung mga isda? Hindi, di ba? Merong mga tumayo para kunin yung isda na yon. At yung mga tumayo na yon, ang matatawag natin na fishermen. Sila talaga yung fishers of men, ating Panginoon. Pero naniniwala ako yung mga tumayo kasi malapit yung isda sa inyo. No? Pero kung yung isda na to, inihagis ko dun, sa likuran. Di ba? Baka naman yung mga nasa likuran, magtayuan din, tapos ilapit nila rito. Di ba? Hindi ko inutos na ihagis ko to isda, kailangan ibalik ninyo rito sa loob ng 1 minuto kasi mamamatayan. Hindi ko inutos. Kundi kusang tumayo, kusang kinuha, walang instruction, basta kinuha lang. Bakit? Kasi alam natin mamamatay yung isda kapag wala dito sa tubig na ito. Kapatid, alin ka sa dalawang ito? Ikaw ba yung isda? Ikaw ba yung isda na wala sa tubig, sisinghap-singhap? Kaunting panahon na lang, mamamatay ka na. Kasi wala ka doon sa presensya ng Diyos. Kung ikaw naman, yung nasa presensya na ng Panginoon, kung ano yung naramdaman mo dito sa isda, mas lalo kang dapat maawa sa tao. Kasi yung isda, pag namatay yan, wala namang langit at impyerno mga isda. Nakuwawa isda, pumunta sa impyerno. Wala namang ganun. Pero ang tao, meron. Kaya yung mga nakikita natin sa paligid natin, akala natin lalakad-lakad lang sila. Akala natin ganun lang yon, mga kapatid. Hindi po ganun lang yon. Totoong may buhay, totoong may kaluluwa, totoong may langit, at totoong may impyerno. At totoong may utos ang Diyos. Na tayo bilang mga anak ng Diyos ay tinatawag niya to become fishers of men. Imaginin po ninyo kung may kakilala kayo ngayon na hindi Christian, na nangangailangan na ibalik sa presensya ng Panginoon. Kung may kakilala kayo, imagine niyo siya na parang isda na wala sa tubig, nakakawag-kawag. It is just a matter of time. It's just a matter of time. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, share the gospel. It is the power of God
unto salvation. May mga tao po tayo na sa ngayon, alam natin, hindi pa Christian, start praying for them. Now, to share the gospel, plan for it, pagplanuhan mo. Pray for it, and train for it. Sa darating po na 2 linggo, magkakaroon po tayo ng training on how to share the gospel. 2 Sundays from now, after po ng church natin, kung sinasabi mo, hindi ako marunong, pastor, then this is the time. We are going to train everybody who would like to share the gospel to become fishers of men. Why? Because people need the Lord. Kailangan ka ng iyong kapwa at kailangan kang gamiting instrumento ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na yumuko at atin pong pagbulay-bulayan. Ito pong mensaheng ito sa atin ngayong umagang ito. At hayaan po natin na mangusap sa atin ang banal na Espiritu. Habang nagme-meditate po tayo sa awitin na ito, na alam po natin na pangungusap ng Panginoon sa atin ngayon pong umaga.